posibleng i-detain kami bilang paghihiganti sa mga sinabi namin. Ang pinopropose nilang batas, maliwanag, labag sa saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech. Itong pagdulog namin sa Korte Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayong hindi ganito. Point out ko lang. So magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Isa po ako dun sa mga binigyan ng imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives. Mayroong mga privileged speech si Representative Ace Barbers kung saan natawag po kami na fake news vloggers, pseudo-journalists, political analysts. Ito ay sa interview. Sa iba naman ay tinatawag kaming narco-vloggers or pogo-vloggers at iba pa. Dahil sa mga naunang mga sinabi ng ating mga kinatawan na nasa Kongreso, naging maliwanag sa amin na mayroong ito po ay isang paraan para patahimikin kami. Patahimikin sa pamamaraan ng marahas na pagtatanong doon sa bahay nila, sa House of Representatives. Kung kaya't naisipan namin na panindigan ang aming karapatan magsalita at magpahayag. Dahil kung papatawag kami at paparusahan o papagalitan sa mga sinasabi namin, ano pa ang saysay ng kalayaan magsalita at magpahayag? Pinanindigan namin to dahil ito ay garantisado ng ating saligang batas. Kung kaya't dito sa aming petisyon na dinulog sa Korte Suprema, sinasabi namin, itong proceedings na ito ay paraan lang para pagalitan kami o patahimikin. Nakita naman namin kung anong ginawa sa mga resource persons ng mga Quadcom, ng Quintcom. Nakikita natin na kahit labag sa sarili nilang rules na 10 days lang ang detention ng isang na cite for contempt, ay nagtatagal pa rin ang kanilang mga resource persons. Nakita namin sa ibang mga hearing nila ang marahas na pagtatanong. At kadalasan, sa halos kawalan ng respeto, lalong-lalo na nung inimbita nila ang ating Vice Presidente, ang dating Presidente. Alam namin bilang mga ordinaryong mamamayan, hindi ganon kabait, mabait pa ang lagay na yon, ang ituturing nila sa amin. Aware din po kami na masakit ang kritisismo, ang pagsasalita at pagpapahayag namin. Ngunit alam namin na ito ay karapatan. Ang kalayaan magsalita at magpahayag, ang isang purpose nito is precisely that, para ma-check ang pagmamalabis ng ating mga opisyales. Para ma-check ang pagmamalabis ng ating gobyerno. Sa araw na ito, alam namin, tuloy-tuloy ang pagdidinig doon sa kaso na final ni Attorney Vic Rodriguez ukol sa isang ehemplo lang po yun na aming pinupuntirya. Korupsyon, pagmamalabis, pagwawalang pagbabastos, paglalapastangan sa aming mga karapatan, tayong lahat. Marahil kinatatakutan nila ay yung tinatawag nilang influence o reach ng ilan sa mga kasama ko dito sa lamesa. Hindi po namin kasalanan yun. Kadalasan nagkukwento lang kami, papahayag ng aming saloobin. Madalas yung saloobin na yun ay galit. Galit sa mga pangyayari sa mga panahon ngayon. Dahil dito, imbis na pumunta sa imbitasyon, imbis na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives, sa Korte Suprema kami pumunta at nag-file ng aming petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at liwanagin ko lang hindi po ako yung abogado dito, petitioner po ako. Dito sa aming petisyon, sinasabi namin, itong hearing, itong inquiry in aid
attention. Itong proposed na legislation nila, pagdidinig ay isang paraan. Iyain kami. Posibleng i-detain kami bilang paghihiganti sa mga sinabi namin. Ang pinopropose nilang batas, maliwanag, labag sa saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech. Itong pagdulog namin sa Korte Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayong hindi ganito. Point out ko lang. For a while, ini-enjoy talaga natin ang malawak na pagkakataon na binibigay ng social media sa mga katulad natin, ordinaryong mamamayan, na nakahanap ng boses, na bigyan ng pagkakataon na mapahayag ang saloobin. Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananakot. Gusto nila takutin ang ordinaryong mamamayan maging kritikal sa mga nagmamalabis na mga opisyales, sa mga pagmamalabis ng ating gobyerno. Anong gusto nila? Baliwalain namin yung pag nakikita naming karahasan, yung greed na nakikita natin doon sa national budget. Ito na nga lang ang kaisa-isang sandata ng ordinaryong mamamayan, gusto pa nila na paliitin, baliwalain. Nakikita namin dito may imbalance. Ang mga kongresista natin, may power of the purse. Parati nilang pinapaalala yon. Sila ay mga opisyales. Ang sweldo, ang travel, ang bayad sa kanilang mga opisina galing sa buwis nating mamamayan. Mayroon silang power to cite in contempt. Silang sa ilalim ng speech and debate clause. Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit. Lalong-lalo na kapag ordinaryong mamamayan na ayaw nilang pasalitain, ngunit gusto nila. Nakita namin ito sa ibang mga hearing. Sigurado kami magagamit ito sa amin. Hindi kami pinapatawag para marinig yung aming boses, marinig ang aming quote-unquote expertise. Pinatatawag kami maliwanag dahil gusto nila kami pagalitan. Nang sa gayon, ang ibang magtatahas, ang ibang gugustuhin gumamit ng social media para maging kritikal at pagsabihan ang ating mga opisyales ay mapipigilan. Mapipigilan pati kami. Ang tawag po dito, prior restraint at matinding pinagbabawal ng saligang batas. Ito ay may chilling effect. Matatakot ang ibang tao na gamitin ng social media sa paraan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi nga ng Korte Suprema, basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ang mga opisyales, protected speech yan. Yan nga po yung dahilan para sa freedom of speech. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato ang Kongreso na lapastanganin ang karapatan ng mga mamamayan. Lalong-lalo na hayag. Pinapigilan namin sila na ituloy social media. At tapusin na ito. Ang proposed legislation po
Sinasabi nila, regulatory framework for social. Wala ngang regulatory framework for traditional media eh. Walang framework at all, regulatory framework for any form of expression. Maliban lang dun sa classification na ginagawa natin for movies and television and radio. Wala tayong board exam para sa mga vloggers. Wala tayong paraan para mag-decide kung sino lang ang pwedeng magsalita at magpahayag. Ginagarantiya ng saligang batas na ito ay para sa lahat. Kahit hindi kami congressman. Ang prayer is itigil ito, itigil ang pananakot, itigil yung mga aksyon na nagbibigay takot sa ibang tao na magsalita at magpahayag. Naway paunlakan kami. Yun lang po.